Sorry, Joy, dahil sa amin or sa akin din na nadamay ka. Pray ka lang lagi. Isipin mo lang yung mga nagawa mong mabuti na hindi naman totoo yung mga sinasabi ng mga basher. Hindi inaasahan. Ayoko na din na maging mas toxic pa habang tumatagal. Ayun, shoutout guys. Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling bumabati muna sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Pag-uusapan ho natin, siyempre yung patungkol po kay Dan at saka po kay Joy, na kung saan ito mga nakaraang araw ay nagkaroon po ng medyo parang maselan, parang maintriga ng mga pangyayari. At alam naman po natin sa ngayon, talagang yung love team po ng Dandit o kaya Dadit ay tuluyan na pong inihinto. So sa pagkakataong ito, kumustahin po natin si Kalingap Dan dahil alam po natin na siya po ay nabash ho talaga at saka maraming nagalit sa kanya. At siyempre ho, idadamay din po natin dito si na Joy at alamin din natin yung mga advices ho ni na Carla, ni na Melka at saka nung kanya mga kasamahan pa. So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yon, siyempre magpapaalala muna si Kuya July. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, wag po natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos meron po tayong Facebook page at July Paunil 2.0. Pwede po nating i-follow, pwede pong i-like at saka po i-share yung mga upload po natin dyan. Kung okay lang po sa inyo. Tapos huwag natin kalimutan sina Kalingap Rab, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Ruel of Malalag, tapos po si Jabber Sniper, at ang ating mga kasama pong mga reactors at saka mga Kalingap, charity vloggers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na nga po natin, kumustahin po natin si Dan at saka po si Joy. Bagamat siyempre po magpapauna na po tayo dito, ang topic po natin ay hindi po patungkol sa para paglapitin po si na Joy at saka po si Dan. Pero siyempre ho, hindi may iwasan na sila po talaga ay magkakatabi, magkakausap dahil nga po si Kalingap Dan ay part po ng K-Boys, tapos si Joy naman ho ay part ng Kalingap Angels. Ngayon dito po sa episode na ito, talagang medyo ibigay po natin sa mga viewers kung ano po ang masasabi po ninyo. Huwag tayong mag-react ng parang bibigyan natin ng kahulugan na kaagad. Bagamat siyempre nakikita naman po natin na talagang kapag nag-uusap po sila, maganda ang ngitian. Yun po siguro ay dahil sa po sila magkakasama, magkaibigan. So wag nating bigyan ng ibang meaning yan na dapat sila mag-love team na kaagad. So kalimutan po muna natin yun para naman po medyo yung mga nasaktan ay medyo unti-unti namang maghilom yung kanilang mga naramdaman, mga kababayan po natin. Pwede na! Pero siyempre po hindi ho maikakaila na si Kalingap Dan po dito, sina Joy, talagang naapektuhan. So ang gawin po natin ngayon, kumustahin po natin muna si Kalingap Dan. Ano na kaya ang kanyang sitwasyon sa ngayon? Panoorin po natin ito. Affected ka ba bro sa yung mga bashers? Ano lang, okay lang yun, part naman yun. Normal lang naman na may bashers tayo. Kasi di ka sanay ng ganito eh. Parang ngayon ka lang nabash ng ganyan. Pero di pa naman yun. Di pa ganun. Kumbaga wala pa yun. Pero siyempre, first time mo, di ba, na mabash ng ganito. And ano yung feeling? Nakakatulog ka naman. Oo naman, di ko naman din talaga lahat nagbabasa ng mga basher. Pag may mga nagsisend lang sa akin, doon ko lang nalalaman. Pero hindi ko alam na marami palang galit sa akin. Ako, pag nababasa ko, lang ako konti, tapos after nun, wala na. Parang ganun, pagkabasa mo lang, saglit lang. Maasa lang ako saglit, tapos okay na. So yan po ang maganda, kahit pa paano ho, na maraming basher si Dan sa ngayon, hindi ho sa nagpapa-apekto. Dahil kahit pa paano naman po si Dan ay matagal na po sa social media, at saka alam niya po yung kanyang ginagawa. Kung siya nga ba ay talagang nananadya na manakit po ng kapwa niya, lalong-lalo na po ng babae. Pero siyempre ho, hindi po kaila na talagang may mga pagkakataon na naapektuhan din po sila. Ngayon po, tanungin po natin si Joy, alamin natin kung siya po ba ay apektado rin. Ito, panoorin po natin. Kung nakaranas ka rin ng bashing, paano mo na-overcome yun or anong ginagawa mo? Iniisip ko lang po hindi naman po sila makakatulong sa akin at kay la mama po. Kasi iniisip ko sila mama kasi Sa mga, kumbaga, mas inis mo yung blessings na dumarating. Ngayon, affected ka pa rin ba kapag may nababasa ka or nagbabasa ka? Siyempre po, affected. Affected ka. Pero kaya mo naman. Kaya mo pa. I mean, okay ka pa. Okay po. Okay ka pa. So yan po mga kabayan po natin, sa madaling salita, apektado rin po talaga si Joy sa mga nangyayari ho sa ngayon.
So tingnan po natin si Carla kung ganun din. Apektado rin nga ba si Carla? Affected ka pa rin ba pag may nababasa kang bashers? Opo, minsan po. Ha? Minsan po. Minsan? Opo. Anong ginagawa mo? Ano na lang po, tinatawanan ko na lang po. Tinatawanan mo na lang. Tama yun, very good, very good. Tapos ano na lang po, pinipray ko na lang po kay Lord kasi ako naman po yung talagang nakakakilala sa sarili ko. So yan po ang maganda kay Carla, kahit papaano ho, dahil alam naman po natin, nagkaroon po sila mga buzzers din nung mga nakaraan. So ang sabi niya po, tinatawanan niya na lang. Tapos pray na lang daw po kay Lord. So yan po ang maganda mga kabayan natin. Ngayon punta naman po natin yung mga advices ho ng mga kasamaan po nila dyan. Yung ilan lang po sa kanila. Unahin po natin siyempre si Kalinga Prab kasi may binanggit po siya. Ito po yon. Ako siguro, ang mga advice ko naman, mas tingnan natin yung positive. Positive side. Oo. Like yung mga blessings na dumarating, di Oo ba? naman, Kasi, bro. yun nga, sabi ko, wala namang nawawala sa atin eh. Kumbaga, buti sana kung katumbas nun, isang subo ng pagkain. Ay, oo, bro. Oo, bro. Di ba? Pero wala naman eh. Mm. Mas marami pa rin blessings na dumarating. Ngayon isunod naman po natin si Melka. Ano po, para sa akin po is, ganun na lang po talaga dito sa mundo eh. Wala pong, kahit on and off cam, maraming bashers pa din po eh. Sa bawat isa, hindi po mawawala yun. Pero para sa akin po is, deadmahin na lang po at pabayaan na lang kasi una-una sabi nga natin hindi naman po nila tayo kilala yung sarili, yung bawat isa sa atin, kaya po hindi po natin kailangan magpa-apekto dun sa mga bagay na yun kasi the way na nagpapa-apekto ka po dun, lalo mo lang pong nararamdaman yung mga pambabash nila sa'yo, kaya pinapabayaan na lang po yun. Kaya pag-pray mo na lang po na sana mag-iba na yung tingin nila sa'yo or kaya gumawa ka ng paraan para maalis yung pambabash nila sa'yo. Yun lang po yun. So ayun po, ang galing po ng advice po ni Melka dito, ano? Talagang tama po yung kanyang binanggit, yung kanyang advice kay Dan, mga kabayan po natin. At siyempre ho, si Joy, hindi naman po magpapahuli. Meron din po siyang advice kay Dan. Panoorin po natin. Huwag mo lang, huwag mo lang dito yung mga sinasabi ng mga bashers. Kasi maganda naman yung nagagawa sa Kalingap. Nakakatulong kayo, naglilingap kayo ng mga, katulad namin na mahihirap. At marami pa namang blessing na dadating sa'yo sa future. Kaya, pray ka lang lagi. Isipin mo lang yung mga nagawa mong mabuti na hindi naman totoo yung mga sinasabi ng mga basher. So yan po si Joy, ano? Yun po ang masasabi kay Dan. Actually si Dan po dito, meron din pong parang advice din po kay Joy. Pero doon na lang po sa last part po natin ipapanood po sa inyo. Punta lang po muna natin si Dan po uli. Kasi nga po napansin ni Jomar na parang naninibago sa kay Dan sa ngayon. Panoorin po natin. Ang lali nung iniisip mo ngayon, bro, Ano pala? Kumusta? Okay lang, bro. Paano okay? Parang hindi eh. Wala, lang, pagod lang. Pagod lang. Pagod lang. Pero, wala na. Bakit? Parang kita ko parang ang daming nagano sa isip mo, bro. Syempre nalungkot din sa amin pagtatapos ng love team ni Medit. Pero, yun nga, ganun talaga. Siguro yun na yata ang siguro best na lang na kasi nanonood kita, medyo apektado ka na rin eh. So, yung personal mo, medyo affected na rin. So, siguro, lahat naman may ending. So, wala na lang. Siguro, yun na yatang the best na lang. May reasons naman. I mean, everything happens for a reason naman. So, yun. Mutual naman ang aming desisyon ni Medit. Kaya pareho naman kami masaya din naman sa desisyon namin. At ayun nga, tingnan lang natin kung ano yung mga dadating pa sa ating mga pagsubok. Kaya tuloy lang. Tsaka sundin mo ang puso. Ilang din naman yun. So ayun po, ayun ang sabi ni Dan ho. Yung mga pangyayari na yun, kumbaga parang mutual naman ho yung usapan po nila doon. At siyempre ho, si Dan po dito mga kabayan natin, nagpasalamat din po sa kina Medit. Yung mga sponsor na tumulong din po sa kanyang pabahay. Hindi rin po yung nakalimutan ni Kalingap Dan. Ito, panoorin po natin. Malaki din ang naitulong nila, lalo na kay Kuya Brooks sa ating pabahay doon. Maraming na-sponsor doon. Kaya salamat din talaga sa community ng bumubuo ng Danbeat. Kay Medit din siyempre, salamat sa iyo. So yan po mga kabayan po natin. Siguro sa palagay natin, kung hindi siguro masyadong naging toxic yung ilan sa mga fans, palagay ho natin talaga, hindi pa rin ho ito mahihinto. Yun din po yung sabi po ni Kalingap Dan. Yung community mo pa yung parang mangbabash sa'yo. Kung sakaling hindi nangyari yun, sa tingin mo ba, hindi mangyayari to. Yung tuloy-tuloy pa rin ang Danbeat.
Siguro kasi marami naman din talaga nag-aabang din at sumusuporta at maganda rin naman yung nagiging bawat episode namin ni Mary. Pero ayun, sa hindi inaasahan, ayoko na din na maging mas toxic pa habang tumatagal. At isa pa doon, ayoko kung may nadadamay na mga ibang tao na hindi naman din involved, katulad nila Atenelia, si Joy, na masasakit din yung sinasabi nila. Kaya ayun, para maiwasan na lang natin yun, i-stop na lang. Parang yun yung best na option para sa amin naman to ni Medit. And mutual na naman yun, decision ni Medit. Wala naman walang nalugi, walang nasaktan, walang nag-agrabyado. So yun po. Dito nabanggit din po ni Kalingap Dan na parang wala naman daw po nag-agrabyado. Kaya sana ho yung mga viewers, sana maintindihan ho natin. Dahil sa palagay ko, kaya nasabi ni Dan yun, dahil hindi naman po sila mag-on pa. Kumbaga parang love team, tapos nagkaroon ng konting problema sa ilang mga fans, naging magulo, maraming nadadamay. Kaya nag-decision po si Dan na stop po muna. So sa tingin po natin, parang okay lang naman siguro. Bagamat sa biglang sa biglang tingin, sa biglang panunood natin, yung reaction natin, parang parang nakakaawa nga po yung girl. Kaso dito sa dahilan naman po ni Kalingap Dan, madali naman pong intindihin. Ngayon po tanungin po natin yung mainit po na issue na iniisip po ng karamihan. Na kaya raw ho pinahinto po yan dahil meron daw pong Danjoy na inihahanda. Ano ho kaya sa palagay ng ating mga viewers? Pwede niyo pong i-comment po sa baba. Ngayon para magkaroon po tayo ng idea, tanungin po muna natin si Kalingap Dan. Kung sakasakali na merong ilalove team sa kanya, siya po ba ay willing pa rin or medyo ayaw niya na? Nadala na sa mga pangyayari. Ito, panoorin po natin siya. Hindi ako magdadalawang isip na pumasok ulit sa love team if ever man na meron dumating para makatulong, hindi lang sa akin, syempre sa beneficiary, para mas madaming sponsors at mabigyan ng maraming tulong. As long as hindi nagiging toxic yung community, walang sinasaktan na damdamin, walang tinatapakan, basta walang bashing. So yun po ang sabi po ni Kalingap Dan. Parang ready pa naman po siya, lalong-lalo na po kapag alam niyang makakatulong sa mga beneficiaries, tapos walang masyadong toxic, o kaya yung mga bashing. Para kay Dan ho, willing pa naman po siya. At hindi naman po dito sinabi kung sino ang gusto niya. So wag po muna nating isipin na ang love team na susunod ay sina Dan at saka si Joy. Kung sakasakaling nandyan na, doon po natin isipin na meron ngang Dan Joy. Pero hanggat wala, wag po muna mga kababayan natin. Ngayon, bago po tayo tuloy ang magtapos, pakinggan din po natin si Kalingap Dan kung ano po ang masasabi niya kay Joy din. Sorry Joy dahil sa amin or sa akin din na nadamay ka kahit na nananahimik ka lang, labas ka naman din sa love team namin, tapos biglang ikaw ang isa sa mga hot topic na talagang grabe din yung bashing. Yun din, para matigil nga yun, ako na yung gumawa ng paraan para matapos na yun. Sana matapos na para matahimik na tayo, nila Medit, at ikaw din syempre. Lalo na ngayon, diba, kahit na saan makita kang video, ang daming mga sinasabi sa mga negative comments. So yan po yung masasabi po ni Dan kay Joy. Ano mga kabayan natin? Ayoko na pong mag-react po doon. Basta ang sa akin lang po, ang naobserbahan ho natin, maganda po yung ngiti po nila. Sa tingin ho natin, masaya naman po yung samahan. Siguro dahil nga po grupo po sila, kaya masaya po silang lahat. At syempre po, dahil ito po ay reaction video natin sa Team Kalingap, hindi ho mawawalan yung pagningap, pagtulong po kina Melka at saka sa kanya mga kasamaan po dito. Panoorin po natin. Congrats, Melks. Grabe. Successful yung yung online selling nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Wala akong bare. Yun! Tita from Taiwan, nagbigay naman siya ng 7,000 para kay Melks. Grabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. From Tita Helen and Tito Noli, nagbigay sila po ng 5,000 pesos. 1, 2, 3, 4, 5. Grabe, Joy. Dami nagmamahal pa rin sa'yo, Joy, no? Thank you so much po. Joy. Thank you so much po. Tapos yung para sa naman niya, para sa kanyang boarding house, yung Team Solid Kalingap Negros, yung 7,000 po. Thank you so much po. 5, 6, 7,000. Ayan. Thank you so much po. Basta nasa Team Kalingap, asahan ho natin ang pagtulong po ay tuloy-tuloy. So siguro po sa pamamagitan po niyan, pansamantala magpapaalam po muna tayo. Pero gaya po ng dati, meron lang po muna tayong isa shoutout.
Tapos maraming salamat din po sa aking mga kasaman sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsors. Sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga pabahay program ni na Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. Maraming salamat po sa inyo. Tapos syempre sa ating mga followers, sa ating mga viewers na walang sawang sumusubaybay po sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po yung mga hindi po nag-i-skip ng ads, masipag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos. Kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po sa inyo. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Napansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!